Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. T-Bird gusto nang maging girl dahil nakatikim na ng boy. Ang sabi po niya ng ganun sa akin, kailangan pakasalan ng anak mo yung apo ko. Sabi ko ng ganun sa kanya, wala po ako talaga akong alam niyan. Hindi ako papayag na hindi niya panagutan ang nangyari sa apo ko. Kahit pa anong sabihin niya, babae pa rin yan. Paglalaban ko ito. Ang babae raw, anuman ang mangyari, ay babae pa rin at para sa lalaki. Siya naman po talaga yung nagbigay ng motibo po dun eh. Ito ang nakakanginig at nakakakilig na kwento ngayong umaga. Pag-usapan na yan, face to face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Tara! Face to face na! Sa pula, sa puti! Hala, nako! Sana magbate! Wala na sanang labanan! Usapan na lang! Let's go! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, pangayan ang Mga kapatid! Ano ang ating sigaw? Sinong sisimangon? Sinong limite? Kayo dyan! Sama na sa amin! Let's go! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga kasawsawan! Magandang araw sa inyong lahat. Nako, saan nga ba hahantong ang isyong ito? Sino ang pipiliing maging jowa ni lalaki? Ang GF niyang straight na girl o ang BFF niyang astang lalaki, Hans? Kakayanin niyo ba to, ha? Naku, Chang, mukhang mahirap na choices ang mangyayari ngayon. Abay, samahan nating mag-decide ang ating mga bisita. Hindi ba? At B1 at B2, humanda na kayo. At para alalayan pa rin at gabayan ang mga magiging bisita natin ngayong umaga. Siyempre, hindi kumpleto ang araw natin kapag hindi natin kasama si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at si Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating trio tagapayo. So, mga kasawsawan, what are we waiting for? Let's do this na and let's make it a come on. Face to face na! Hindi man daw niya kaano-ano itong si Clarence, lubos-lubos ang kanyang pag-aalala sa itinuturing na parang halos apo na. Lalo pa nga sa pinagdaraanan nito ngayon. Ano nga ba ang kwento nitong Clarence at ano po ang koneksyon nyo dun sa batang yon? Narito po si Aling Loretta Ondivilla. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Nay, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Ito, mabuti. Ay, mabuti naman po. Itong pinag-uusapan natin ay ang batang si Clarence po. Kaano-ano po ninyo siya? Hindi ko kaano-ano yan. Paano po ninyo nakilala? Nakilala ko lang yan doon sa lugar namin. Nagpa-practice sila ng sayaw. Okay, paano po naging malapit kayo sa kanya? Parang nakikita ko siya, yung kabaitan niya, mabuti siyang bata. Ipalibasa, sabik ako sa apo, Oho. kinausap ko siya. Ilang taon po siya noon nung nakilala po ninyo? Ano siya? Tila ata magna 19 o 18, mahigit. Ah, dalaginding na. Oo, dalaginding Oo, na. opo.
Ngayon, sabi ko, Ning, sabi ko, palibasa, Bisaya ako. Aha. Dahil sabi kong ganun, saan ka nakatira? Wala nga po, Lola, akong tirahan eh. Bakit? Oho. Pasalin-salin na lang daw siya sa mga kaibigan niya. Kasi Bakit nga, daw po ganon? Kasi nga, wala siyang pamilya dito dahil ang mga magulang niya nasa ibang bansa. Oh, iniwan po sila. Oo, iniwan daw sila nung kapatid niya. Sa madaling salita, sabi ko, Day, sa akin ka na lang tumira, wala akong kasama ka ako sa Oho. bahay. Oho. Pwede ba, Lola? Pwede. Ang inayawan ko lang sa kanya at yung amin. Inayawan niyo po. Bakit niyo Dahil inayawan? ganito, kaya ko siya pinalayas, ang ayaw ko sa kanya, yung uuwi siyang nakainom. So sa makatuwid, medyo nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Oo. Nagtampo kayo sa kanya, nagtampo siya sa inyo. Nagtampo siya sa akin. Pinalayas po Pinalayas ninyo. ko siya. Oho. Paglayas siya, doon siya pumunta sa Mark. Sino naman po itong Mark? Yung Mark na yan, yun ang grupo ng pagsasayaw nila. Inaanuhan ko sa kanya kasi babae siya, mga lalaki yun, di ba? Oho. Nung minsan na malingki ako, nakasalubong ko yan siya. Sino po? Ito si Clarence. Aha. Sabi ko, Day, sabi ko ganun, alam mo, namimiss na kita. Sabi ko, Oh. umiiyak ako. Pwede ba umuwi ka na sa bahay? Oo. Ginakap niya ako. Oho. Umuwi sa bahay. Nakinig naman po yung bata. Nakinig naman. Dahil Opo. mabait talaga. Ngayon, may pinagtapat sa akin. Mm. Lola, ang pinalayas mo ako, may nangyari sa akin. Na ano? Oho. Sabi ko Ano ganun. daw po ang nangyari? Yun na nga. Nung nagkainuman sila, Oh. ibinagsak na ang bataan niya. Yun ang sinasabi na nga ba na yun ang pinapaalala nyo sa kanya, na yun ang inaalala nyo, minasama ni Clarence. Yan Eto na ngayon. Sinamantala naman ngayon dyan amin ng lalaki. Aha. So ano Di pong siyempre ginawa nyo nung pagkakakwento sa inyo, hinanap po ba niyo yung Mark? Kilala po Ganito niyo? nga. Opo. Sabi ko sa kanya, Day, sabi kong ganun, huwag kang mag-alala. Mhm. Ituro mo sa akin kako ang bahay ng lalaking yan. Aha. Itinuro naman niya sa akin. Tinuro po. Doon, Lola, sa ganung lugar. Aha. Samahan mo ko. Pagpasok kong ganun, nabungaran ko yung ina. Dinuro-duro kong ganun. Naku po, Nay. Dinuro-duro ko Opo. talaga dyan, Ami. Dinuro-duro ko. Hindi ako papayag na hindi pakasalan ng apo ko ng anak mo. Ha? Agad-agad kasal na Agad, po. sinabi ko, dahil ang mali mo magbuntis. Aber, Ano po ang sagot nung nanay nung sinabi po ninyong Ang sagot kailangan nung- panagutan ni Mark? Ang sagot ng nanay ganito, hindi niya oobra niya. Dahil ang niya sabing ganun, may girlfriend na niya yung anak ko. Naku, Tunay may na girlfriend babae. pa. Oo, tunay na babae. Wala akong pakialam kung sino ka Tunay na ganun. babae, bakit hindi naman po babae si Clarence? Babae po Ibig siya. sabihin, ang ano nila kay Clarence, tomboy. Kahit ako tomboy yung yan. itsura po, medyo Oo. totomboyin siya. Kahit ako tomboy Oo. yan, babae pa rin yan. Oho. Sabi kong ganun. Hindi obra ka kung ninyo ka ako panagutan yan. Ano po ang sagot nung Mark? Ang Kaya ba sag- daw niyang panagutan? Ang sagot ng Mark, hindi naman daw niya iniibig itong apo ko. Ang iniibig niya yung tunay na babae. Naku! Ipatay tayo dyan. Ay, hindi pwede, hindi niya panagutan. Galit po siya kay Clarence dahil nagtiwala raw siya rito at pumayag na siyang sa kanila ito tumira dahil ang buong akala niya ay ibang Bumblebee nga ito. Pero hindi nga eh. Siya ang nanay po ng BFF ng anak niyang si Mark. Narito po, hindi siya boto kay Clarence, si Aling Lovelyn Drilon. Pasok! Po, sandali lang po. Sandali lang po. Matanda na po si Aling Loretta. Sandali lang po. Sandali po. Oh, pakihawakan. Sandali lang. Aling Love. Abe, ang pangalan niyo pa? Love. 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 Wait lang. Love. Ay! Konsin Sandali lang po. Sandali lang, Aling Love. Love pa naman ang pangalan niyo tapos ang sungit niyo. Bakit hindi po kayo boto kay Clarence? Paano ka namin Mari Matso? Yung pala! Nakalagyan yung anak ko sa kahiyan! Akala po ninyo ay magkaibigan lang po sila ni Mark. Eh bakit po ninyo hinayaang magtabi sila sa isang higaan ni Mark? Paano ba naman yung sa bahay ang matsong-bato? Ganyan pa sa akin, oh! Tapos may pamanong-manong, kala mo kung sino maamugto pa! Yun naman pala, mas masahol pa sa lupa! Ninyo, eh kung nagmamahalan po si Clarence at si Mark. Ay, baske, anong gagawin niya?
na ako papayag niya na maging asawa ng anak ko. Lalo naman hindi ako papayag, hindi pagkasama ng anak ng apo ko. Si Nanay Loretta gusto na sila panagutan ni Mark ang mga ginawa niya. Samantalang si Nanay Lovely ayaw niya at hindi siya boto para kay Clarence. Alamin pa natin ang salubin ng dalawang magkaibang ina sa pagbabalik po ng Face to Face. Kailan po nyo nalaman na may naging tiriririt na yung Mark at saka yung Clarence? Kasi nga, ang sabi po ng anak ko, Mama, sabi niya ng ganun. Sabi ko naman ng ganun ng anak ko sa akin, ilalaki naman po ako. Ay, nadala ako, bumigay na rin ako.